Kung meron man nga po mga idol na isang superstar ang pinaka-inaabangan sa darating na season, eto nga walang iba kundi si Klay Thompson na maglalaro sa kanyang unang taon sa Dallas Mavericks. Bagamat kagagaling pa lang nito sa worst season matapos siyang mag-struggle sa Golden State, inaasahan na malaki ang kanyang magiging impact sa kanyang bagong team. Mismong si Klay Thompson ang nagsabi sa interview na malapit na nga talaga ang Dallas na makuha ang kampeonato last season. Kaya sa pagsali nga po niya, lalo na kina Kyrie Irving at Luka Doncic, gagawin niya ang lahat upang matulungan ang dalawang ito. Alam nga po ninyo na isa si Klay sa mga malalarong dapat patunayan o dapat may patunayan next year, lalo pat kailangan nga po niyang maipakita na hindi pa siya laos at kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga bagitong player sa liga. Kaya sa naging pahayag ng ito ni Klay, mukhang ipapakita niya ang kanyang 100% kasama sina Kyrie Irving at Luka Doncic. Samantala, kahit man walang ginawang malaking pagbabago ang Lakers para mapalakas ng todo ang kanilang lineup, ay naging masaya pa rin naman kahit papano ang kanilang mga fans matapos nilang makuha si Christian Coloco. Ayon dito sa mga napanood nga po nilang highlights, nakakasigurado silang matutulungan ito si Anthony Davis sa ilalim pagdating sa depensa. Grabe nga po ang energy nito, ang mga hustle plays na ginagawa bilang isang sentro. Kaya isa nga talagang legit na tandem ang dalawa ni Anthony Davis at Christian Coloco sa front court. Bagamat pareho silang big man, mabilis rin naman nga ang kanilang galaw, kaya hindi nga nito maaapektuhan at mapapabagal ang pacing ng kanilang opensa. Ngunit kung may natuwa sa bagong Twin Tower ng Lakers, meron rin naman nga ditong patuloy na minamaliit at nambabatikos kagaya na Skip Bayless na kasunod ng matapang na pagsabi nitong masasayang lamang si Christian Coloco sa Lakers since ibabangko nga daw ito ni Coach JJ Redick. Hindi rin naman nga siya na-impress sa tandem ni Anthony Davis at Christian Coloco, lalo pat wala pa rin naman nga daw sapat na experience ang bagong batang big man. Kaya mapapagalitan, mapapababa lamang nga daw nito ang confidence kapag nadama niya na ang pressure habang kasamang naglalaro sina Anthony Davis at LeBron James. Sa kabilang banda, tuluyan na nga po mga idol na solusyonan ng Phoenix Suns ang kanilang problema last season matapos nilang makuha si Tyus Jones na siyang pinakabagay na tutulong sa kanila. Inaasahan nga po na siya ang magsiset ng plays para sa kanilang tatlong superstar na sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. At dahil dyan, sigurado nga pong hindi sila magkakagulo sa opensa. Mismong sikat na analyst na si Charles Barkley ang nagsabi, mas maganda pa rin na meron sila ngayong isang mapagkakatiwalaang gwardya. Maging si Kevin Durant natuwa sa move na ito ng Suns, ngunit base sa pinakahuling inilabas na balita, hindi pa rin naman nga siya ngayon sang-ayon. Sa katunayan, meron pa nga itong pangalawang request at yan ay ang kagustuhan na ayusin ang kanilang game plan. Well, hindi rin naman niya nagustuhan ang game plan last season ng Suns kung parati na lamang siyang nakatayo sa gilid at naghihintay kung kailan siya papasahan ng kanyang makakampi, which is isa sa mga dahilan bakit nawala siya sa rhythm. Kaya kailangan nga nilang baguhin ito sa pagbibigay sa kanya ng mas maraming ball touches. Kailangan rin naman nga po siyang gawing first option lalo na sa crucial moment upang mas lumaki pa ang kanyang impact at maiaambag sa kanilang team. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.